Maynila, oh. Paula, wala nang ina eh. Isa pa, tayo mag-isa lang sa Maynila. Siguro naman panahon na para samahan natin siya doon. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin doon, masaya na ulit tayo. Sino ba yung tumawag? Si Gwyneth, kaibigan ni Bianca. Nakalimutan ko na naka-oo pala ako sa lahat ng proyekto nila. Naka-okay pa kami. Tinawagan ko si Dave. Ayoko naman madamay sa split ng dalawa. I hope that's fine with you. Kilala ko si Dave. Marunong tumupad yun ang usapan. At isa pa, hindi niya ako matitiis. You can be thinking of me right now. Dave De Leon nga pala. Helen Estrella. Sakali lang mangailangan uli kayo ng tulong ko. Ito yung calling card ko. Sino ba kasi yung Dave na yun? Isang photographer lang yun dito sa Maynila. Yun lang? Ba't ang bait niya sa'yo? Minsan mo na nakasama eh. Concern ka agad? Ano, siya na ba? Tay, anak niyo? Kapatid namin siya? Hindi rin naman ako natutuwa. Helen, Paula, ang nanay Robinho. Pasensya na kayo mga anak ha. Dito na muna kayo. Hindi kasi inaayos ng kapatid niyo yung kwarto niyo dahil biglaan yung pagdating niyo eh. Ihihiram ko muna kayo ng damit sa nanay Robinho ha. Kailan pa, Tay? Kailan niyo pa kami niloloko? Tay naman eh. Wala pang isang taon na namamatay si nanay. At yung kapatid namin na sinasabi niyo, kasing edad lang ni Paula yun eh. Tay, bakit yun naman ito ginagawa sa amin? Helen, akala mo ba ganun kadali ang buhay dito sa Maynila? Ganun kadaling mabuhay nang wala kang kasama? Helen naman, tao lang ako. At ang nanay Rubinho, tinurungan niya ako. Siyang naging katuwang ko dito sa buhay. At ang inay, anong tawag niyo sa ginagawa ni inay sa inyo? Ginagawa niya lahat para sa inyo. Ginagawa niyang araw ang gabi sa pagtatrabaho. Kami, halos magkandakuba kami sa pagtatrabaho, sa pagtatanim, para lang may papadala sa inyo. Lalong-lalo na ng mga panahon na wala kayong trabaho. Nagmamakaawa pa si inay noon sa inyo. Nagmamakaawa siya na umuwi na lang kayo. Yung pala, kahit anong pagmamakaawa niya eh, hindi naman pala kayo uuwi. Kasi may iwan na kayong binabahay dito. Sabi ko sana hindi na lang tayo nagpunta dito. Oh, mga anak, nandito na to eh. Intindihin nga lang ang tatay, ha? Mahal ko naman kayo eh. Sa maniwala kahit sa hindi, masaya ako na magkakasama na ulit tayo. Helen, Paula, ngayon pa ba naman tayo maghihiwa-hiwalay? Ha? Bigyan niyo pa ako na isa pang pagkakataon. Kung makikilala niyo lang ang nanay Rubinho at ang kapatid niyo, matutuwa kayo sa kanila. Helen. Pasensya na. Paano na tayo ngayon, ate? Kasama nga natin ang tatay. Pero gantong buhay.
Alam mo, mas lalo ko namimiss ang nanay eh. Nung kasama natin siya, napapagaan niya ang lahat. Wala na ka ba? Nandito naman ako eh. Tsaka hindi tayo papabayaan ng tatay. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Bigyan na to kay tatay para makakain na sila. Tay, kain na po tayo. Nagluto si Ate Helen. Wow, tortang talong. Masarap yan. Paborito ko yan, ha. O, halika na. Sumabay ka na sa akin. Maupo ka. Dali, kumain ka na. Thank you. Sige na, sabayan mo na ako sa papa. Uy, Ruby. Mag-almusal ka na, oh. Nagluto si Helen ng tortang talong, oh. Tsaka... Ano? Eh, isasawag ko mamaya sa pinakbit yan eh. Pati yung mga itlog, inubos nyo. Eh, isasama ko rin yung mamaya doon sa adobo. Ano? Lintik naman ng fiesta to eh. Imbes na swerte, puro kamalasan. Naku, ito naman, para yun lang, eh. O, eto pera, o. Mamalengke ka na lang ulit, oh. Alam mo, mahusay magluto yan si Helen, eh. Pwede ka nang tulungan yan. O, sige na. Dapat lang, ano? Matuto sila makisama. O ikaw, ang tinatayo-tayo mo dyan? Maglaba ka, ha? Laban mo pati damit namin. Kung gusto niyo may suotin kayo dito, maglaba ka. Magtrabaho kayo. Di yung nagpapabisita kayo dito. Oy, magaling na lalaki. Saan ka galing? Ay, di ba, piyesta ngayon? Nag-happy-happy. Oo nga naman, piyesta ngayon, kaya dapat pag mainit yung ulo mo. Alam mo, buti pa magpunta kayo sa plaza, ha? Oy, Helen, halika, dali. Pumunta kayo mamayang gabi sa plaza. Balita ko, dadating daw dyan si yung Gwyneth ba yun? Alam mo, iba ka rin eh. Oy, bakit? Kakadating lang ng mga yan, tuturuan mo kagad ng lakwatse. Ako, ito naman paminsan-minsan lang naman yun eh. Piyesta naman ngayon eh. Ito naman, idagdag mo tong pera dyan, oh. Sige. Totongits ako, ha? Pero mamaya pagdating ko, nandito na kayo. Tsaka may pagkain na. Ikaw, alis ka pa? Hindi na po, kakain ako. O baka mamaya naman, babarka-barkada ka na naman dyan. Makita na naman kita nakikipag-inuman. Tatamaan ka sa akin. Hindi na. Okay lang kayo nakakita ng ganito karaming tao. Alam niyo, buksan niyo maigi ang mga mata niyo, ha? Mamaya, may mga makikita kayong mga magtatakbuhang lalaki, mga nakaupo. Bahala kayo. Uy, totoo ba yun? Totoo yun? Ano? Uy, ikaw ah? Hindi porket mga prompti kami, pwede mo na kaming loko-lokohin ng ganyan. Pegon mo. Bahala na nga kayo dyan. Siguro naman kaya niyo umuwi. Loko. Halika na. Halika dito tayo. Galing, no? Tignan niyo. Yan tatlo na yan. Yan ang mga mag-uupo mamaya, ha? Hahabulin kayo, bahala kayo. Hayaan mo siyang naniniwala sa kanila. Mga kababayan, mga kapuso, mga kabarangay, our special guest of honor ngayong gabi sa atin Fiesta Sing-Alike Contest. Walang iba kundi ang inyong minamahal, the one and only Miss Gwyneth.
our Little Star Grand Champion is none other than Lychee Rotanes. To be awarded by Chairman Val and Miss Gwyneth. Ate, hindi mo naman ako ng autograph kay Gwyneth, oh. Parang may souvenir man lang ako, tsaka minsan lang naman siya nandito, eh. Yes, thank you very much to all our winners and Ay, congratulations. ako, eh. Dali na. Ano naman, Paula naman, eh. Ikaw may gusto ko pauutusan mo. Minsan lang, oh. Sige, sige, halika dito tayo. Antayin natin siya dito. Halika, dito. Baka natin Gwyneth! Kausapin ka daw ni Chairman. May dinner sa bahay nila, ha? Ha? Ay, Gwyneth, pwede ko. Ay! What's it? Sorry. Saan mo? Sandali lang, Gwyneth. Teka, ano ba? Ay! Ate! Ate! Chairman, next time. Ate! Tulungan natin. Ay, nasaktan ka ba? Sama-sama naman pala ng ugali ng Gwyneth na yun. Kala mo kung sino. Nako, hindi niya na ako fans. Ate, okay ka lang? Sige, sige, ayos lang ako. Ay, naku, halika na. Mabuti pa umuwi na tayo. Nakakahiya. Ay, parang malaban na tong damit ko. Mamaya, makita pa nila tayong ganito. Halika na. Yan. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Eh kung may press doon, kung ma-write up ka pa, ha? Patulan ba ang fans, ha? Patulan! Tao lang ako, ma. Siyempre, nasasaktan din ako pag kinukurot nila ako. And what if natusok ako sa mata nung babaeng yun sa ballpen na yun? Hoy, huwag kang maarte, ha? Nakita ko ang lahat. Bakit ka ba kasi nagsusungit, ha? Sa fans ka pa nagsungit? Para sabihin ko sa'yo, kahit hindi sila makabili ng original mo na album, sila pa rin ang dahilan kung bakit ka sikat. Okay, fine. Mali na akong mali. Pero siyempre, ma, pagod na ako. Hindi pa ako natutulog. Hindi ko nga alam kung ano itsura ng kama ko eh. Yung van na lang at saka yung airport nakikita ko ngayon. Hoy, huwag kang maarte. Singer ka lang, hindi ka artista. At huwag kang magreklamo dahil mas mabuti pa ang pagod at puyat kaysa puro pahinga, wala namang kita. Ipaalala ko sa'yo ha, marami pa tayong binabayaran. Yung bahay, yung kotse, yung mga alahas mo, puro utang yan. Akala nito mayaman siya. Yung damit mo, mamahalin lahat yan. Saan ko yan kukunin? Hoy, sa kayo galing, ha? Di ba sinabi ko, pag uwi ko, nandito na kayo? Ano bang nangyari sa inyo? Kanina pa kami nag-aalala ng nanay Robin nyo, ah. Pwede ba, Hinet? Hindi ko anak yung mga yan. Kaya wag nila ako matawag-tawag na nanay. Ano yan? Ha? Ano yan? Ano nangyari sa damit ko, ha? Ano yan? Di ba sinabi ko ingatan mo? Napakasalaula mo talaga. Siya, pasensya na ho. Nagkatulakan ho kasi kanina, eh. Muna. Sige na. Oh, Maglinis na kayo at magpahinga na kayo. Sige na. ano magpahinga? Eh, di pa nga ako tapos sa kanila. Tingnan mo nga yung ginawa niyo sa damit ko. Ha? Ang mahal-mahal ng bili ko dyan, eh. Tama na. Hayaan mo na. Sige na, magpahinga na kayo. Tama na, laban nyo na yan. Sige na. Yan na nga ba sinasabi ko, eh. Puro sakit ng ulo dala ng mga yan, eh. Dapat kasi kahapon pa, pinauwi mo na. Aba, hindi naman pwede. Pagkatapos ang nangyari sa kanila kahapon, tsaka hindi ako papayag na umalis sila dito. Mga anak ko rin naman sila. Isa pa, wala na silang babalikan sa probinsya. Hindi ko na problema yon. Kung gusto nila dito at magmamatigas kayo, sige. Pero matuto sila magbanat ng buto. Baka akala nila, Hener, malaki kinikita mo. Eh sa ating tatlo lang kulang pa yun, ah. Una. Sige na. Matulog ka na. Susunod ako. At ano ba naman klaseng buhay itong napasukan natin? At ayoko dito. Alam ko. Pero wala na tayo ibang mapupuntahan pa. Mas mabuti na rin yung ganito dahil kahit pa paano kasama natin ang itay. Paula, huwag ka na umiyak. Maghahanap na lang ako agad ng trabaho. Para kahit pa paano makakatulong tayo sa kanila. Para wala na tayong naririnig dyan sa madrasta natin. Pero saan ka naman makakahanap ng trabaho? Tsaka anong alam mong gawin dito?
Wala. Mauna ka na sa banyo. Ay, ito yung tuwalya. Sige na. Bilisan mo na kumilos. Ganda niyan ah. Sino yan? Teka, parang pamilyar yung background. Doon yan sa lumubog na barko, di ba? Biruin mo, nagawa ko pang kumuha ng litrato. Lupit mo, Dave, ah. At ang lupit ng subject mo. Oh? Nako, iba na yan, ah. Naka-move on ka na talaga kay Bianca, no? Tingnan mo, nakahanap ka na ng kapalit, eh. Ikaw konti na lang iisipin ko na type mo siya. Naku, hindi ah. Saka, alam ko naman na sa'yo pa rin baliw na baliw yun, no? Kung hindi ba naman, mahigit 30 times na yata yung tumatawag dito eh. Oo. At saka, tingnan mo. Wala ako, si Bianca yan. Hello? Yes, sorry Medyo naging busy lang ako eh. Pero darating ako sa shoot bukas. Huwag kayong mag-alala, hindi na naman kailangan ipaalala pa sa akin. Sige, thank you. Alam mo, Dave, minsan, hindi ko alam kung professional ka lang talaga o masokista ka. Alam ko naman na ayaw mo na makasama yan si Bianca sa mga projects eh. Pero tinitiis mo. Completely professional lang yan. Alam mo naman, her father was a father to me. He practically took care of me. So nahihiya lang ako. Yung issue namin, yun lang yun. Completely professional lang. Sabi mo eh. Hindi mo naman sinabi agad eh. Basta ako next time. Okay. Pare, hindi na pa nagpapacharming sa'yo si Bianca. Ang sino naman? More colorful shoes. Sige ko. Pero maghanap ka rin ng ex-din, ha, Bianca? Oh, yeah. Tita, ha? Next time. Sorry. Nakasanayan ko lang kasi. Bianca, let me just remind you, tinanggap ko tong proyekto to dahil naka-oo ako sa'yo dati na gagawin ko to. Yun lang ba talaga? O dahil na-miss mo rin ako. Come on, Dave. Huwag ka na magpanggap. I know you still love me. And if you're a man of your word, tutuparin mo yung promise mo that you will love me forever. You're unbelievable. Binura ko na yun. Mula nang sumama ka sa ibang lalaki. Dave, ilang beses pa ako magsasorry sa'yo. Nagpanic lang ako noon. Hiwalay ang parents ko at natatakot ako na baka ganun din yung mangyari sa atin. Yung sinasabi mong lalaki, wala yun. It was just a fling. Yung nangyari sa amin, it meant nothing. Well, it meant something to me. Nung iniwan mo ko, sumama ka sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun sa akin na hindi mo ako mahal. So, Bianca, please, let's just keep it professional. Friend, what happened? Bakit umalis si Dave? Bakit trouble in paradise? Ako, mag-iingat ka. Baka makahanap yun ng iba. Ah, Dave, I'm ready. Let's go.
na po. Excuse me ho. Baka ho, nangangailangan kayo ng kahit po servidora lang. Hindi ko alam. Tanong mo na lang sa may-ari, ha? Ale? Pwede ho magtanong? Ano ho yun? Tumatanggap po ba kayo dito ng servidora lang? Dalawa ng servidora ko, baka hindi ko na kayang pasahurin. Subukan niyo lang sa labas. Diyan marami na kayo kaya ragyan. Subukan mo ba? Sige ho. Nakahanap ka ba ng trabaho? Oh, binigyan ka ba nung lalaking pumaporma sa'yo? Pasensya ka na. Di ba sinabi ko naman sa'yo nun? Tawagan mo ako kung may problema. Minsan na tayo nagsama sa Treza, ano ba naman yung magsama tayo sa problema? Kaibigan ko lang si Dave. Tsaka wala akong planong abusuhin ng pagkakaibigan namin dalawa. Ay nako, nasa na ba si Dave? Alam mo, Bianca, kung di ka sumama dito, for sure hindi yun umalis dito. Ano ibig mong sabihin? Sa ayaw at sa gusto mo, dito titira mga anak ko. Ha? Kahit anong gawin mo, habang nabubuhay ako, hindi sila aalis dito. Maynard!